Kape at balita sa Radyo Pilipino UK. Kumusta po kayo mga kaibigan? Papasadahan ko lang ho yung nakita kong video online nung nakaupo pa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit na niya noon pa eh. Pagpasok sa Congress, ang relo is Seiko. Paglabas ng Congress, Rolex na. Ang sasakyan pagpasok ng Congress, parang mayahalin tulad mo sa isang jeep. Paglabas from Congress, mga American cars na, mga SUV na, mga ganun. At kung mabibigyan daw siya ng isa pang pagkakataon na muling maging Pangulo, kakasuhan po niya lahat ang mga congressman dahil busog na busog daw ang mga ito. Kung gusto po ninyong tingnan yung video na yon mga kaibigan, nandyan sa aking account sa Facebook. O, hanapin lamang ninyo yung pangalan ko, Buddy Bernardino or Dinong Aguinaldo. Doon ko namimiss itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pa rin para sa akin ang the best mga kaibigan. How I wish na nung maging Pangulo siya, mas bata pa siya, mga edad, let's say 50, 45. Tignan mo kundi ang laki ng pagbabago sana ng Pilipinas. At ito namang magiging makakahalili sana niya na kanyang salinlahi talagang nais idiin mga kaibigan ng mga alipores ng kung sino-sinong mga nakaupo, mga kaibigan pilit ho nilang pinuputol yun ho sanang momentum. Magkakaroon muli tayo ng isang Duterte, isang matatag, isang tigasin Pangulo, katulad po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kaibigan, maiahambing ko lang talaga siya dahil namimiss ko yung mga pagkakataon na nagsasalita ang Pangulo. Nagsasalita talagang makikita mo yung marubdob niyang hangarin na magkaroon ng pagbabago sa bansa. Naalala niyo pa ba na tuwing may press con siya tuwing hapon dyan sa Palasyo ng Malacanang, doon niya binabasa yung pangalan, mga kaibigan, ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa anomalya. Naalala niyo ba yun? Doon niya pinapagalitan yung mga pulis. Yung mga pulis na kasangkot sa kung ano-ano mang kontrobersiya. Di ba mga kaibigan? So balik ho tayo dito sa issue, kanya-kanyang batuhan ho ng putik na ngayon. Kanya-kanyang depensa. Itong tauhan po, mga bata sa Kongreso nitong si Pangulong Marcos, kaugnay po naman itong inihain na reklamo sa Office of the Ombudsman nitong si Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez laban kay Speaker Tambanos Romualdez at iba pang miyembro ng Kamara de Representantes, mga kaibigan, kaugnay ng di umano yung mga blanco at insertions doon pa rin sa 2025 national budget. Abay, 12 counts pala. Biruin nyo, 12 counts of falsification of legal documents o legislative documents at graft laban kina Romualdez, Majority Leader Manuel Delipe at 2 pinuno ng House Committee on Appropriations. Ito po yung dating chairman nito na si Saldico at yung kasalukuyan ngayon acting na chairwoman itong si Estela Kimbo ng Marikina. Mga kaibigan, iginiit po ni Alvarez na noong una inisip daw nila na yung violation lang ng revised penal code ang kanilang isasampa. Pero sa dinami daw ng nilabag na batas, pwede rin pala nilang mag-file ng iba pang uri ng kaso sa Office of the Ombudsman.
na ito ay mula sa paglabag ng revised penal code, marami din daw silang nilabag sa anti-graft law, mga kaibigan. Tinukoy nga nitong si Alvarez yung 241 billion na isiningit ng mga House leaders sa 2025 national budget. Pero alam niyo ba yung may dalawang congressman dyan na may dalawang congressman ngayon na matinding magdepensa sa liderato ng Kamara at maging sa Palasyo ng Malacanang. Ito yung congressman ng Norte, si Paolo Ortega, at si Konggun ng Zambales. Ito yung asawa ni Aling Aiko, na sinabi nila na diversionary tactic lamang daw itong ginawa ng grupo ni Alvarez na paghahain ng kaso laban kay Tambaloslos para daw mapagtakpan, ma-divert yung atensyon ng taong bayan, imbes do sa impeachment trial, madadivert yung issue dito pa rin sa budget. Paano diversionary tactic yun mas matindi nga yung epekto nito Itong inungkat nilang kaso tungkol sa budget natin dahil napakaraming insertions. Sinabi ninyong maanomalya, maraming anomalyang ginawa itong si Vice President Duterte dun sa pondo ng OBP, kaya inimpeach siya. Itong isyong inuungkat ngayon ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Alvarez, mas malaking pondo ito Ka-impeach din ito, mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung ikaw titimbang ng mga issue, anong diversionary tactic ang sinasabi nitong dalawang alipores mula sa norte? Isa rin yung tagapagtanggol pa na congressman ng Quezon, si Suarez ba yun? Sabi niya, alam naman daw nila kung ano ang hangarin at intensyon ng paghahain ng kaso na yan ni Congressman Alvarez. Dahil nandyan yung isang kasama nila na naghain ng kaso, itong kumakandidatong senador na si Jimmy Bondoc, na ang layunin lang daw nito, mga kaibigan, ay kumuha ng atensyon. Sikat na itong si Jimmy Bondoc Sikat na singer ito, di ba? So, paano nyo masabing naghahangad lamang siya ng atensyon dahil siya ay kumakandidatong senador? Sikat na itong si Jimmy Bondoc, mga kaibigan. So, well, karapatan ho nila na ipagtanggol yung liderato ng Kamara at maging ng Palasyo ng Malacanang. Dahil kung mapapatunayan ho ito, impeachable offense din ito, mga kaibigan. Mas ka-impeach ka ito Dahil sa totoo lang, mas malaking pondo ang pinag-uusapan dito sa mga insertions ng national budget kaysa doon sa sinisilip nila diyan sa pondo umano ni BP Sara nung nasa NepEd pa siya sa OBP, mga kaibigan. At ngayon pa lang, dinidiscuss na ng mga 12 prosecutors umano ang kanilang strategy kapag ka nagsimula ang impeachment trial. Hindi pa nga malaman kung masisimulan agad o kailan, mga kaibigan, naglalatag na sila ng kanilang strategy. Baka masilat kayo dyan. Kaya okay lang ho itong impeachment trial. Tayo na nakaranas na po ng impeachment trial coverage. Ako, na-cover ko po ng buong buo yung impeachment trial ni dating President Joseph Estrada dyan sa Senado, mga kaibigan. Maganda ito dahil maipapaliwanag talaga ni BP Sara ang kanyang panig. May pagtatanggol niya yung kanyang mga sarili. Tatahimik lang sa ngayon yun ang maganda. Pero itong mga prosecutors, pasikat tong mga to Sabi niya, susupin na natin yung mga bank records ni BP Sara. Baka masilat kayo dyan. Hindi naman corrupt yung Ali.
So ano makikita niyo diyan sa bank records niya? Gusto nilang silipin, gusto nilang silipin na yung pondo ng OBP o ng DepEd na sinasabi nila, eh inilipat ni VP Sara doon sa account niya. Nako, hindi naman corrupt sa pagkakaalam ko eh. So anong masisilip nyo dyan? Wala. Eh yung ang tatay niya, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, naging congressman. Oh, naging Pangulo ng Bansa. Yung bahay niya sa Davao, ganun pa rin. Napakasimpleng mama, umaangal nga eh. Nung iniimbitahan ng sunod-sunod na hearing dyan sa Kongreso, magastos, sabi niya. Eh ako'y nabubuhay lamang dun sa aking pensyon bilang dating Pangulo. Eh, meron pa siyang kasamang kanyang entourage tuwing bumibiyahe. Eh di magastos nga. Doon lamang siya umaasa. Hindi katulad talaga nung sinabi niya na iyong ilang politiko, congressman, pagka-elect, ang relo niya is psycho. Paglabas from Congress, ang relo niya, Rolex. Ang sasakyan niya, iba na. Yan ang tama. Kapag ka, kapag kakurap ang tao, doon pa lang sa mga properties niya, makikita mo eh. Pero yung dating Pangulo, yun pa rin ang bahay niya hanggang ngayon. Simple-simple. Ay, nako. Abangan natin mga kaibigan dahil sabi ni SP Cheese Escudero, malamang daw mga July na yan pagkatapos ng SONA ni Bonget BBM ang simula ng impeachment trial. Medyo matagal-tagal pang hihintayin. Eh ano naman kanyang sasabihin ni Bonget dun sa kanyang SONA ulit? Ano? Abangan natin mga kaibigan. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa ating channel, ang Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lang po mga kaibigan. Maraming salamat po. Saan man kayo naroon, anong oras man po kayo ngayon na riyan sa inyong mga lugar. God bless po sa inyo. Stay safe. Bye!